ang mga hindi kilalang Gilas Pilipinas players na sasabak sa 33rd Southeast Asian Games na mga batang palaban pero papalag para sa bayan. Kilalanin natin ng husto sila Cedric Manzano, Allen Liwag at VJ Pre. Kung saan nga ba sila nanggaling at ano may tutulong nila para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mo kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Kumpleto na ang ating Gilas Pilipinas team na lalaban para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong December. At sinasabing aprobado na ito ng mga Thai organizers para sa Southeast Asian Games Men's Basketball, kaya masasabing pinal na at hindi na mababago ang ating lineup. Ito ay binubuo ng 4 na international player mula sa Japan B-League at Dubai BC. 5 naman ay nanggaling mula sa PBA at 3 mula sa collegiate ranks mula sa UAAP at NCAA. Pero sa 12 player na yan ay merong mga 3 players na mula sa UAAP at NCAA na hindi pa masyadong kilala ng mga Gilas Pilipinas fans, o karamihan dito ay hindi pa nakikitang maglaro ang mga collegiate standouts na isinama ni Coach Norman Black para sa kanyang lineup sa Gilas na lalaban at dedepensahan ang ating gold medal para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Kilalanin natin ng husto ang 3 players na nakuha mula sa collegiate ranks at kung ano-ano ang mga papel na gagampanan nila sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black na lalaban na sa December 14 kontra Malaysia para sa Southeast Asian Games Gilas Pilipinas lineup. Una nating kilalanin si Cedric Manzano na isang 22 years old, 6'5", naglalaro bilang power forward hanggang center at natapos na ang kanyang 5 years of playing eligibility sa UAAP, lahat yon sa Adamson Falcons. Maaaring undersize sa height na 6'5" bilang sentro at ganun din sa power forward position itong si Cedric Manzano para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games ngayong December. Pero dahil sa lakas ng upper body strength nito at husay sa pagposte, ay siguradong magiging malaking tulong pa rin itong si Cedric Manzano sa Gilas Pilipinas lineup na kahit nga sabihin nating undersize pero malakas sa ilalim, dahil ito yung traditional center at power forward na sinasabi na mahilig pumoste kung saan dun siya kumukuha ng kanyang mga puntos. Pero di lamang sa pagposte magaling itong si Cedric Manzano, dahil malakas din itong kumuha ng mga offensive at defensive rebounds at mahusay din ang timing pagdating sa supalpalan. Kung pinayagan sana ng UAAP board ang mga senior players na kagaya nitong si Cedric Manzano, ay malamang nagpe-preparasyon na sana ito para sa PBA ngayong January, dahil sasali sana ito sa nakaraang PBA Rookie Draft noong September kung pinayagan lamang ang mga kagaya niyang senior players na ipinakiusap pa nga noon ni Commissioner Willie Marcial sa UAAP board na payagan niyang sumali ang mga one and done at senior players mula sa UAAP sa nakaraang 50th season PBA Rookie Draft. At dahil hindi nga siya pinayagan, ay kinakailangan pa nitong maghintay ng isang buong taon pa para sa 51st season PBA Rookie Draft na gaganapin naman sa January 2027. Isa sana itong si Cedric Manzano sa mga inaabangan na sasali sa nakaraang PBA Rookie Draft dahil na rin sa kakulangan ng talents noon, dahil marami nga sa mga inaasahan na sasali ay nagsipag-back out dahil na rin sa conflict dito sa UAAP kagaya ng kay Cedric Manzano, habang iba naman ay merong mga offers mula sa abroad na kanilang inuna kesa sa PBA Rookie Draft. Kaya itong si Cedric Manzano, kung magandang ipapakita dito sa Southeast Asian Games Gilas Pilipinas lineup, ay siguradong mas lalong mapapansin ng mga PBA scouts at siguradong aabangan para sa 2027 PBA Rookie Draft sa 51st season. Sa ngayon, ayon mismo dito sa Romblon native na si Cedric Manzano, ay nakafocus muna siya sa kanyang upcoming stint
sa Gilas, Pilipinas para sa Southeast Asian Games, kung saan ito ang unang pagkakataon na ire-represent niya ang bansang Pilipinas sa basketball competition sa international scene. At pagkatapos nga daw noon ay dun niya lang asikasuhin ang kanyang next step para sa kanyang basketball career, at yun ay pagiging pro basketball player na inaasahang maglalagi muna sa MPBL habang naghihintay ng 2027 para sa PBA Rookie Draft sa 51st season. Meron na umanong ilang offers itong si Cedric Manzano mula sa ilang MPBL teams, kabilang na nga rito ang Quezon Huskers na ngayon ay lalaban para sa National Finals ng MPBL. At next season nga, dahil mawawalan sila ng karamihan sa kanilang mga players, ay isa na nga umano itong si Cedric Manzano sa kinakausap ng pamunuan ng Quezon Huskers para pumalit sa mga mawawala sa kanila na sila LJ Gonzalez na mapupunta na sa NLEX Road Warriors, Will Gosum na mapupunta naman sa Phoenix Fuel Masters, at si Simon Sandagon na mapupunta rin sa NLEX Road Warriors. Kaya inaasahan na isa itong si Cedric Manzano sa mga papalit na mawawalang players mula sa Quezon Huskers na magsisipag-akyatan na papunta sa PBA. At kung magiging maganda ang kanyang ipapakita dito sa Southeast Asian Games, ay baka maka-attract na rin to ng mga scouts mula sa abroad, lalo na sa Japan B-League at sa KBL. Isa naman sa mga naunang sinama ni Coach Norman Black o parte ng kanyang original list ng kanyang SEA Games lineup ay itong si VJ Pre na patuloy na nag-undergo ng residency para sa UP Fighting Maroons sa UAAP. Si VJ Pre ang pinakabatang player ng Gilas Pilipinas squad na lalaban sa Southeast Asian Games ngayong December. Ito ay 20 years old pa lamang at may height na 6'5", kung saan ang posisyon na nilalaro nito ay mula small forward hanggang stretch 4, na masasabing tamang-tama lamang ang kanyang height para sa posisyon na nilalaro nito. Isa itong matuturing na modern big man dahil para sa kanyang height na 6'5" ay very flexible ito at mabilis kumilos, at masasabing agile at athletic din na karaniwan ng characteristics o definition ngayon ng isang modern big man na kagaya nitong si VJ Pre. Papasok pa lamang sa kanyang third year itong si VJ Pre habang nag-undergo ito ng kanyang residency para sa UP Fighting Maroons, dahil sa kanyang first year sa UAAP ay nanggaling ito sa FEU Tamaraos kung saan tinanghal ito bilang Rookie of the Year. Pero bago magumpisa ang ongoing UAAP season ay nagpa siyang iwanan nitong si VJ Pre ang kanyang dating school na FEU Tamaraos para lumipat sa UP Fighting Maroons, na sinasabing desisyon ng kanyang ama para daw sa ikabubuti ng kanyang basketball career. Isa si VJ Pre sa mga inaabangan na mga collegiate standouts para sa UAAP sa next season, dahil pagkagaling pa lang nito sa juniors division ay highly touted na, o isa na talaga ito sa mga top prospects na pumasok sa seniors, na kung saan ay hindi naman niya pinahiya ang mga nagpo-project sa kanya bilang top prospect dahil nanalo nga ito bilang Rookie of the Year sa UAAP nung kanyang rookie season sa FEU Tamaraos. Si VJ Pre ay nagmula sa Florida Blanca sa Pampanga at kabilang din ito sa mga players na natulungan ni Vice Governor Delta Pineda sa kanyang Pampanga Basketball Stable, at nakapaglaro na rin ito sa Pilipinas Superliga at NBL para sa Pampanga Delta. Inaasahan na makakatulong ito para sa ating stretch 4 position, kung saan makakatulong ito ni Jamie Malonzo at posibleng maging backup pa nito. At itong kanyang magiging stint para sa Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games ay lalo lamang magpapahasa ng kanyang talent para kung sakali nga nasasabak na siya sa UAAP para sa UP Fighting Maroons next season, ay mababaon nito yung kanyang international experience na magiging kauna-unahan para dito kay VJ Pre, dahil na rin dito nga sa Southeast Asian Games na kung saan kahit hindi nga siya kilala ay maaasahan siya ni Coach Norman Black. At dahil flexible nga ang laruan nitong si VJ Pre ay kaya nitong pumoste, sumalaksak at tumira mula sa labas, at masasabing isang all-around player din dahil kahit depensa ay kayang-kayang gampanan nitong si VJ Pre. At ang magiging pangunahing bentahe nga nito dahil sa kanyang 6'5" na height at naglalaro bilang small forward hanggang stretch 4
ay dahil Southeast Asian Games lamang ito ay pwede itong makagawa ng mismatch sa mga babantay sa kanya. Depende na rin sa makakalaban natin. At inaasahan na rin mismo ni Coach Norman Black at ang kanyang coaching staff na pagdating ng Southeast Asian Games Men's Basketball Competition ay isa itong si VJ Pre sa manggugulat sa mga ating makakalaban, dahil sigurado maipapakita ni VJ Pre ang kanyang full potential sa Gilas lineup ni Coach Norman Black, dahil na rin sa kakulangan ng modern big man ng ating SEA Games lineup sa Southeast Asian Games. At siguradong sasamantalahin nyo ni VJ Pre para magpakilala di lamang sa mga fans ng Gilas, kundi pati na rin sa buong Southeast Asian region. At ang pinaka-last addition sa Gilas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games ay ang reigning NCAA MVP na si Allen Bryant Liwag. Si Allen Liwag ay isang 6'6" center at power forward mula sa College of St. Benilde Blazers sa NCAA. Ito ay 24 years old at nakumpleto na ang kanyang 4 years of eligibility sa NCAA at meron siyang option kung itutuloy pa niya ang kanyang final o 5th year of eligibility sa kanyang college career sa NCAA. Ito ang pinakahuling addition ni Coach Norman Black sa kanyang Final 12 nang hindi aproba ng SEA Games Committee ang PBA center mula sa TNT Tropang 5G na si Poy Eram, at itong ang si Allen Liwag ang kanyang ipinalit para sa center at power forward position ng Gilas Pilipinas. Maaaring undersized din ito para sa kanyang height na 6'6" bilang sentro at power forward, ay maaaring daanin na lamang nitong si Allen Liwag sa kanyang skills at upper body strength ang pagsagupa sa mga posibleng makakalaban niya na mas malalaki sa kanya na makakalaban ng Gilas Pilipinas. Sa tatlong collegiate players na nakasama sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games, ay masasabing itong si Allen Liwag ang pinakamaraming experience sa paglalaro ng basketball, dahil bukod sa kanyang NCAA experience kung saan nauna muna itong naglaro sa kanyang rookie year sa Emilio Aguinaldo College o EAC General sa NCAA, bago ito nag-undergo ng residency nang lumipat naman ito sa College of St. Benilde Blazers, kung saan hanggang sa last season ng NCAA ay naglalaro pa rin ito, at ito nga ang reigning MVP ng liga. Naglaro na rin ito bilang special guest player sa Pampanga Giant Lantern sa MPBL sa kanilang first championship, kung saan naging ka-teammate niya doon sila Justin Baltasar, Arwin Santos, Luis Anggalang, MJ Garcia, Kurt Trayson, JB Bahio, Archie Concepcion, John Lloyd Clemente at Ronan Santos, na pawang mga naglalaro na ngayon sa PBA. At ang kanilang head coach noong mga panahon na yon
ay si Vice Governor Delta Pineda na siya ngayong head coach ng Converge Fiber Xers sa PBA. Papasok pa lang ng kanyang 4th year sa College of St. Benilde ay marami nang nag-e-expect dito kay Allen Liwag na magiging isa sa mga dominating player sa NCAA na papasok sa PBA sana nung 50th season. Kamuntikan na nga itong sumali sa nakarang PBA Rookie Draft. Kahit nga pinayagan naman siya ng NCAA at CSB Blazers. Pero mas nanaig dito kay Allen Liwag na tapusin muna ang kanyang 4th year of eligibility bago ito tuluyang umangat sa pro ranks na posibleng mag-MPBL muna bago tuluyang sumabak sa PBA. At dahil isa nga itong NCAA MVP ay ngayon pa lamang ay marami nang nag-aabang dito kay Allen Liwag sa PBA. Pagdating naman sa kanyang magiging stint sa Southeast Asian Games lineup ni Coach Norman Black ay yung kanyang international experience sa paglalaro niya sa SGA o Strong Group Athletics, kung saan ang coach doon ay si Coach Charles Chu na siya ring coach niya sa College of St. Benilde Blazers sa NCAA. Kaya kung international experience ang pagbabasihan, ito lamang si Allen Liwag ang merong international experience sa 3 collegiate players na kinuha ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games Gilas Pilipinas squad. At dahil nakalaban niya na yung mga malalaking players sa Dubai International Basketball Championship Tournament nito lamang nakarang January 2025, kung saan naging teammate naman niya doon sila Jeyo Chu na mapupunta na sa Terra Firma Jeep, at ganun din si Dave Ildefonso na mapupunta naman sa Converge Fiber Xers. At kasama rin ang dating NBA player na si Andre Robertson at mga players din na naglalaro internationally o mga Pinoy players na sila Renz Abando at Kiefer Ravena. Kaya kung tutuusin, ito na ang magiging pangalawang stint nitong si Allen Liwag para i-represent ang Pilipinas sa international competition. Pero ito ang masasabing unang stint niya sa Gilas Pilipinas under sa lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. Marami nagkukumpara ng laro nitong si Allen Liwag kay Danny Ildefonso nung panahon na malakas ito sa PBA dahil na rin sa kanyang mga lateral movements pagdating sa poste at sa husay din ito sa pag-rebound at sa timing sa supalpalan. At ito ang masasabing mix ng modern at traditional big man na magaling sa poste at mahusay ding sumalaksak at meron ding perimeter jump shots hanggang sa 3-point area. Kaya isa itong si Allen Liwag sa inaasahan na kagaya ni VJ Pre ay pwedeng manggulat sa men's basketball competition ng Southeast Asian Games ngayong December. At isa ito sa mga sasandalan ni Coach Norman Black para madepensahan ang ating gold medal na huli nating napanalunan noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia at dedepensahan ngayong 2025 sa Thailand. Anong opinion mo dito sa 3 players ng Southeast Asian Games Gilas squad ni Coach Norman Black mula sa collegiate ranks?
na sinasabing hindi mga masyadong kilala ng karamihan sa mga Gilas fans at masasabing wala gaanong background tungkol sa tatlong players mula dito sa NCAA at UAAP. Tama bang naging desisyon ni Coach Norman Black na kuhanin sila Cedric Manzano mula sa Adamson Falcons, VJ Pre na nag-undergo ng residency para sa UP Fighting Maroon sa UAAP, at si Allen Liwag na reigning MVP ngayon sa NCAA mula sa College of St. Benilde Blazers. Kakayanin kaya ng tatlong players na to mula sa collegiate ranks na makipagsabayan sa mga kampi nila na mga professional na mula sa Japan B-League at PBA? At ano ang pwedeng maitulong ng tatlong players na to para madepensahan ang gold medal na napanalunan ng Pilipinas sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia, at ngayon nga ay dedepensahan naman sa Thailand? Papalag ba itong tatlong players na to o magsisilbi lamang bench warmers sa Gilas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.